3 taon matapos suportahan sa kanilang kampanya bilang unit team, mag-marcha rin kaya si VP Sara kasama ang libu-libong puwersa ng INC. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live mula sa Quirino Grandstand. Joan, dumalo ba ang bise? Kurina sa kabila ng mga usap-usapan at ingay na maaari raw dumalo si Vice President Sara Duterte sa Rally for Transparency ng Iglesia ni Cristo, kinumpirma sa atin ng kanyang tanggapan na wala raw sa Manila Hotel ang bise. Napabalita kasi na naka-check-in na raw ang bise sa Manila Hotel na ilang metro lang ang layo sa Quirino Grandstand, kung saan isinasagawa ngayon ang unang araw ng 3-day rally ng INC. Pero sinabi ng bise noong Biyernes sa 90th anniversary ng Office of the Vice President na hindi siya dadalo sa local rallies na ikakasa ng INC. Sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Pero I commit and I call on the administration, the government, to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. At itong hapon nga lang ay kinumpirma din sa atin ng kanyang tanggapan na dumalo sa ng INC kay VP Sara, kaya naging usap-usapan ang pagdalo ng bise sa kanilang kilos protesta. Nananawagan naman ang religious group ng tapat at transparent na investigasyon sa mga maanumalyang flood control project kung saan bilyon-bilyong piso ang nakurakot. Gaganapin ang kanilang rally simula ngayong araw hanggang Martes, November 11. As of 5 p.m., umabot na sa 550,000 ang bilang ng mga taong nakilahok sa protesta dito sa Quirino Grandstand ngayong araw. Kabilang na rin sa mga nagsalita na leader ng INC, si spokesperson Edwin Zabala, kung saan bumanat ito sa mga nagsasabing bahagi raw ng destabilization plot ang kanilang isinasagawang kilos protesta. Patuloy naman ang malakas na sigawan ng mga nagsipagdalo dito. Bitbit ang kanilang panawagan na hustisya sa bansang pinagnakawan. Isa sa mga dumalo si Rolando Isais na lumuwas pa galing Pampanga at kagabi pa dumating sa Maynila. Gusto lang po namin yung transparency na yung malinaw yung mga namiminunong ngayong kasalukuyan. Kasi gahaman na po yung talamak na po yung corruption eh. Tatapusin din daw ni Tatay Fernando ang kilos protesta ng INC bilang tanda ng kanyang pananampalataya. Dagdag pa niya, wala raw katotohanan ang mga bali-balitang bayad sila para dumalo sa protesta. Katatapos lang din magsalita dito ni Senator Rodante Marcoleta na matatandaang sinuportahan ng INC nitong huli lang na 2025 senatorial elections. At kanina narinig natin na kanyang mistulang kanyang pinasaringan si dating DOJ Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kumbaga ay sinasabi niya na hindi raw tama at sapat ang ginagawa nitong investigasyon dahil may pinapanigan daw ito at nananawagan din ito sa gobyerno na tulad ng mga panawagan ng mga tao dito na maging tapat at transparent sa isinasagawang pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control project. Alright, papalikan na lang natin maya-maya lamang si Joan Manalo ang kanyang ulat mula dyan sa Quirino Grandstand.